Mayong hapon natong tanan. This afternoon, atong i-celebrate ang atong church anniversary. So, ang anniversary, moagi ra na siya kausa sa usa ka tuig. Dapat kani nga celebration mo ay nakapa-excited sa mga Christians ba? Mura taga hinam-hinam nga moabot na ng adlaw. Di ba? Pero sa uman, mas excited pa man ta maluto ng binignit. Sige kita pangutan na, luto na. Sunod balik, dugay na oy, luto na, hurot na. Dili na to a few moments later. Wala ang mga Kristohanon karon wala nag-look forward ana nga mga celebration. But it is very important because ang anniversary countdown na siya sa mga katuigan nga na-organize ka ba? So, highlight sa church nga nahimo kang mature, nga nagbarog ka as a church, wala na isaklay, no? Self-propagating na, nahimo ng lehitimo nga simbahan, wala na ato na gyud ang panggobyerno ba naa na dire maunang kanang church anniversary. Karong December i-celebrate nato atong church birthday. So, lahi na siya, naasad na siya sa kanang pag-ihap sa katuigan nga kung kanusa nato nasugdan ang church. O na. So I hope nga ato nang i-look forward mga igsoon sa sunod tuig. Excited na sad ko sa sunod nga church anniversary. Di ba? Unya ni-hit na atong coin og piso. Diretso $1 da. So, atong ilhon mga igsoon, unsa man ning church nga dapat ma-excited ta kanunay. Dili kita nagtukod ani. Kita mo gibutang sa Ginoo, this church is a pioneering church. Nagsugod ni siya 2000. Gipadala sa Ginoo diri ang iyang alagad. So, nasugdan ang buluhaton sa grasya sa Ginoo. Unya daghan mga challenges nga naagian hantod na karon nagkakita na ta. And most of you wala mo ka kita ug unsa kalisod ang giagian sa church. Pero once nga iya sa Ginoong tinukod, di gyud na mapuo bisag kinsa pa, bisag unsa pay buhaton ni Satanas. Kay ang church magpabilin gyud na siya magbarog, kay ang Ginoo mao'y nagprotect ana. Maunay nakanindot. Mao na nga karon atong i-celebrate, of course, with our Maker, the true owner of this church. Ug atong pasalamatan nga ang kaning church gitukod niya mga kaigsuonan nga dili gyud mapuo o malumpag di bisan kinsa. So pasalamat ta. Let's all stand. Magampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us another year to celebrate, dear Lord, sa pagka-church ani nga simbahan nga na-organize 2004. Ug karon among i-celebrate ang anniversary. I pray, dear God, that you will bless your people to continue to use us to reach out the lost and to show your mercy, your grace, your love to the community, and be a faithful witness nga magpasundayag sa imong gugma ngadto kanila. Salamat kay Lord sa message nga among paminawon karon. Please prepare our hearts and please use me, empower me once again for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. All right, the title of the message that we are going to talk about this afternoon is Build to Last.
ang simbahan gitukod sa Ginoo nga mulahutay gyud siya. Kung dili man mulahutay ang tinawag sa Dios, pero ang simbahan, mga kaigsunan, mulahutay gyud siya. Kay ang simbahan ang nag-fuel ana, ang nag-strengthen ana ang Ginoo gyud, walay lain, mga igsoon. So, walay tao nga makaingon nga I am a super Christian. Wala gyud. Dunay tendency nga ang usa ka tawo mukulaps gyud siya. No, kung dili man siya mo give up sa buluhaton, ni-give up na gyud iyang kinabuhi. Daghan na mga pastor nga ang uban batan-on pa, ang uban niabot gyud sa mga senior years, nangamatay mga kaigsunan, pero ang ilang kahago diha nga gibutang nila ilang kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo hangtod sa ilang kamatayon, dili mo labay kawang mga igsoon. Wala man tingali sila gisuportaran sa ilang mga katawhan nga gihatag sa Ginoo, but dili gyud mulabay kawang ang ilang serbisyo nga gibuhian diha sa simbahan diin gibutang sila sa Ginoo, mga igsoon. Again, we cannot deny that being a pastor is the highest calling. The highest calling, mga kaigsunan. Kung mayon ka professional sa kalibutan na. Pero kung mayon kag pastor, ipang-give up gunag unsay naabot nila sa kalibutan just to be a pastor of the church. So ingon ana siya, mga kaigsunan. Pero ingon pa nila, lupigon lagi gihapon ang pastor sa barbero. Wag gitay mahimo kay mapahak man. Nga bisan ang presidente mo yukbo gyud na sa barbero. Di man no, inigingon sa barbero, doko president, doko. Di ka doko, mapahak jud ka. Di man no? Sa unsa man mo, magpastor mo o magbarbero mo? Naapa man di ay mas taas sa pastor. Di ba? Kay ang pastor, di ba kinahanglan mo kuan, maminaw sa presidente, pero ang presidente kinahanglan jud kag pastor oy. Everybody needs a man of God. Sa panahon sa una, mga kaigsunan, sa Old Testament, ang hari nanginahanglan jud propeta. Nanginahanglan jud sila somebody who knows the will of God. Kay dili basta-basta ang paghandle og kanang sa iya mga ginsakupan sa kingdom, mga igsoon. Dili basta-basta. Mausad na sa atong kinabuhi. Dili basta-basta atubangon nimo ang kalibutan nga wala kay man of God, wala kay pastor ba. Lisod kaayo kay di man nimo, di ka kapasalig, mga igsoon, that everything will go smoothly. Nanginahanglan jud kag counsel, nanginahanglan jud ka mangutana ka unsa may buhaton. Nanginahanglan jud kag somebody nga mamadlong nimo nang mo correct sa imuhang mga wrongdoings. Pero ang problema, wala man God na gamit ang man of God sa insakto nga paggamit. Because members are competing with their pastor, members are having issues with their pastor. Ingon na ba? Sayang kaayo. Sayang jud kaayo. Mao gyud na imong i-protect, mga igsoon. Ang imong relasyon sa imong pastor, i-protect gyud na nimo. Ngano man, diha mo insert ang yawa og babaga niya inyong relationship para dili nakakapaminaw, dili nakakapangayo og counsel sa imong pastor. Mo nay nakasakit, mga igsoon, sa kamatuoran within the walls of the church. Pero ang simbahan per se, di yun ay basta-basta, mga igsoon. So tulo ka butang nga atong isgutan, kabahin aning build to last ang church. Number 1, foundation of faith. Grabe mga pagtuo, mga kaigsunan. Ang gipundasyon ani nga buluhaton sa Ginoo. Sugod pa sa pagsugod ni Christ, unsa iyang gigamit? Faith. Sa dihang iyang gitawag iyang mga apostles, unsa iyang gipasa? Faith. Pagtuo. Dili matukod ang simbahan tungod kay naay ni promise nga bilyonaryo. Dili ang billions, millions, trillions, dili na mo imutukod og simbahan. Dili building ang church. Ang building, mga igsoon, kung unsa siya kanindot, ekspresyon na sa mga membro sa tinuod nga church, which is the people. Tao man ang simbahan, dili man kanang building. So bisag unsa pa kanindot ang strict struktura
No, ang building, sa unsa pa kanindot. Kung ang mga tao diha wala kasabot nganong naa sila diha, di gyud na matawag nga tinuod nga simbahan. Kay ang tinuod nga simbahan diha ang tao mismo nga gitawag sa Ginoo, giluwas sa Ginoo, gipundok sa Ginoo diha sa iyang ngalan, mga kaigsuonan. Gibutangan niya og pastor, naa diha ang nagpundok ang mga tao in the name of Jesus. Mao na gitawag, mga igsuon, og simbahan. Ug dunay misyon ang matag simbahan. Usara gyud na. Go and preach the gospel to every creature. Kung ang simbahan walay focus diha, kung ang simbahan wala nag-push ana, mga kaigsunan, questionably. And that is why ang church natukod gyud siya diha sa pagtuo, kay ang atong misyon dili basta-basta, mga kaigsunan. Atong i-snatch, atong labnihon ang mga kalag sa mga tao nga padulong sa impierno, nga nagsayaw-sayaw, nga nagkalipay, nga excited pa kayo sa kinabuhi, but they do not understand that their soul are going to hell. Saan man na nimo pag-ingon? Kung ikaw magulanon kay kag dagway, niya sila malipayon kay dagway. Naa diha ang gubat, mga kaigsunan. So kung usa ka Kristohanon dili maginabuhi sa pagtuo, nalihis ka sa gitukod sa Ginoo nga simbahan. Our foundation should be faith. The reason why we are here, the reason why we give our life to the Lord, because of the faith nga na-founded ang simbahan. Kita karon, kita ang part sa church, kinahanglan ato nang i-grab, mga kaigsunan, ang pagtuo. So how can we have that kind of faith? Pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Usa sa rason nganong ang mga Kristohanon luya kaayo ang pagtuo, tungod kay way basa-basa sa Bible, wala gyud tuman-tuman, kay wa gani dibasa tuman pa. Wala gyud na kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Dili man ni siya mahimong kanang muunod og faith, mga igsoon, kun dili siya matuman. Nakasabot ta? Mura ba kang mag-mining diri sa pulong sa Ginoo ba? Para makaproduce siya og faith. Mura sa cryptocurrency, no? Nga mag-mining ka ba, magtuon ka diha. Unya pagkahuman na akay nadungog gikan sa Ginoo, gitudluan ka niya, imong tumanon. So na-create ang faith sa imuhang pagka-Kristohanon. And the more you do that, the more you will become strong Christian. So, kung ingon ana ang mga Kristohanon tanan, perting liguna, founded, mga kaigsuonan, diha sa pagtuo. Pero kung dili founded sa pagtuo, hastang mensahe ma-offend ang mga Kristohanon. Kaya nagtuo ang mga Kristohanon nga, grabe naman sa ginagmay ra, badlungon ta, sige na lang tagbadlungon, ani. Mga igsoon, ang problema ana, wa ka kabantay, nga sige lang kag pabadlong. Ang imo rang nabantayan, gisigihan kag badlong. Pero wad yung kakabantay nga gasigi kag pabadlong. Ang atong gireklamuhan nga gibadlong ta, pero enjoy kay ta nga nagpabadlong ta. Asa namang hustisya diha? Wa may badlong kung way magpabadlong. Is that correct? So, para mahunong ang pagbadlong, ayaw pabadlong. No. Pero we are in this flesh, mga kaigsunan, nga kanabitong tintalunon kayo sa yawa, ang atong desire, Lord, please, badlong ako sa ako mga sipyat. Ayaw itugot, Lord, nga malingla ko, kay ang kanirabang kaning dili mo angkon sa sayop, murabag ikinabuhi na nimo ang mga sayop, mga kaigsunan, di na jud ka kabantay nga nasayop ka. Mabali naman imong standard. Mausab na ba? Sayop na imong standard. So ang sayop mo na sakto. Lisod na kayo na pakit-on sa kamatuoran. Di naman na mubasa sa Bible, kay ang Bible baliktad naman tanan. So mubasa kag Bible, mura nag-ingon ana, mga igsoon, usahan mo pagkasabot. So usahan mo magbasa. Sabot ang Bible eh. Ang baliktad na imong kinabuhi. Di ba? Ang kapait kay dili ka maglakaw nga nagbali. Mura kag sigbin. Ang imo rang pagtuo baliktad na. Ang imong standard baliktad na. Pero maglakaw ka murag tarong. Di ba?
Empty ba? Empty. Murag tarong. Pero why sud? Empty man. Mo na kapait. Mga igsoon. So ang pagtuo mo ay mo kuan na to, mo ay mo drive na to sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15. 1 Corinthians chapter 3, 11 to 15. Ingos Bible. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ang atong pagtuo nga atong i-desire mga igsoon is the faith of Jesus Christ. Kay diha ta gitukod unya diha ta mga kaigsuonan nakaangkon og kanabitong kahibalo, kasiguruhan sa kamatuoran kabahin sa salvation. Unya sa dihang naluwas na ta mga igsoon, we need to live by faith according to what Jesus says. Mao na kung kita nang ginabuhi ta pagtuo mga igsoon, naay mga tao nga gusto nga mo insert og mga kanang other foundation nga ibutang nila sa atong kinabuhi nga imbis mo salig ta, di ba? Pag usa ka structure, ang usa ka structure nagtungtong gyud sa foundation. So ang ilang pagsalig diha sa ilang pagsaka, pagtaas naa sa foundation. Anytime nga ang foundation mo give up mga igsoon, usa may tabo sa structure? Guba. So kita nga mga Kristohanon ayaw jud ibalhin ang imuhang structure ngadto sa wrong foundation. Ingon sa verse number 12 now, if any man build upon this foundation, unsa man ang mga other foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Kung naa na diha ang imong foundation, naa na diha ang imuhang kalig-on kay daghan kay kag kwarta, murag isog kay ka mananaw sa mga tao kay daghan kay baw ka daghan kay kag kwarta. Di ba kuan na sila untouchable? Mura og si kinsa maglakaw sa dahan kay ang ilang foundation, ang ilang namang kwarta. Mo na walay humility mga igsoon. Kay kung kanina ang imong foundation, it is totally opposite sa foundation nga mao si Christ. Pero naingon ang Bible mga kaigsoon, there is no man that can lay nga kaning foundation nga mao si Christ. Walay laing tao nga makalay ana. Christ himself laid down the foundation. Siya mismo mo nag-lay down ana. So ang kaaway naningkamot siya og replace. O karon, mangutana ko ninyo, asa man ka nagbarog nga pundasyon? Kang Kristo ba? O sa mga kayamanan aning kalibutan? So ikaw mo yung makatubag ana. Kay kung si Kristo ang imong foundation, makahibaw jud ka nga naa ka sa iyang kabubuton. Nakahibaw ka kung unsa kataas ang maabot sa imong kinabuhi. Kay kung naa ka sa foundation nga naa ra aning kalibutan na makita mga kaigsuonan, nga diri ra nakuha nimo aning kalibutan kanang ang foundation, dili na siya magdugay. According sa atong message kaganina, maura na mo betray na to one day. Kay wa gyud kayamanan mga igsoon nga kana bitong mupabilin sa atong kamot. Nindot kay tagbalay, madugay, maguba man na. Nindot kay tagsakyanan, madugay, madaan man na. Di ba? Nagkupot-kupot ka gold, madugay, imo magyud lang madiskitahan. Kung dili ka kadiskita ana, lamay laing mo diskita ana. Nagtuo ka di sila kita. Kani magsuot ni siya gold basta naay mga celebration. Kani may mga tao nga magsuot ra og gold basta naay mga event. So ana, planuhan na ka. Sa tangtangon ni imong Arios o ako nang langkaton. O, kung ikaw na-ignore na, kalma na kayo ba? Na, saman, imo nang tangtangon o ako nang langkaton? O, babay, unsa may imong buhaton? Na? O, tangtangon, oy. Tangtangon, oy. Di ba? Kaya kung ka na imong dunggan may magisi, unsa pa may bitayan sa sunod?
Di ba? Dunggaray na tangtang ba? Imo na naihatag. So daghan maka-interest. Dili na makapabili nimo. Ayaw jud ibutang inyong pagsalig diha tungod kay daghan kag gold, daghan kag kayutaan, daghan ka og kuan. Mga igsoon ka na imong kayutaan diha mo kay lubong ka na balik ini kamatay nimo. Di ba? Pero kung si Kristo atong pundasyon, tuwa ta padung niya, sigurado kung luwas ka, si Kristo mo'y mukuha nimo mga igsoon sa panahon nga ikaw mawala na aning kalibutan na. So dapat diha ta nakakuan sa iyahan, nakabarug ba? In verse number 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Moabot ang panahon nga kuhaon na ta, kaning ato mga gibuhat diri, masakpan gyud ta mga kaigsunan, kung asa na nakabarog ang imong pagtuo, asa man nga pundasyon ang imong gisaligan samtang buhi pa ka. You will be tried by fire. Ang imong mga binuhatan will be tried by fire. In verse number 14, if any man's work abide, he hath built thereupon, he shall receive a reward. So, ang mga binuhatan na to diri, igabot dito sa langit man ni may tabo. Inigabot sa langit, itry na ang imong mga works. Masunog gani, wa kay reward. Dili gani masunog, naa kay reward. So, diha na mahibaw-an kung asa ka nagbarog nga pundasyon sa dihang imo nang gibuhat. Nasabtan na to? Adto jud ka masakpan didto kay diri maka kuan man ta kanang maka mura man ta maka fake ta ba sa atong pagpangalagad. So kung mo abide ang imong binuhatan, ingon dire, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. In verse number 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Pero luwas gyapon, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Pasabot mga kaigsunan, ayaw adtog langit, nga ang imong mga binuhatan dire mga sunog ra. You will go to heaven empty. So, padung man kita dito kung luwas ka, gidawat nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, di na malalis, wa kay reward pero luwas ka. Ayaw ka bala ka, malangit ra gyapon ka. Pero unsa may kanindot mga kaigsunan, nalangit ra ka o nalangit ka with rewards? Di ba? Parihara na. Ni-appeal ka sa BIIT, no rewards. Ang uban ni-appeal sa BIIT, full of rewards. Asa may mong gusto? Inigabot og $1 kaysa may ma-enjoy. Katong nagkupot og daghang rewards. Are you following? So, buot pasabot mga kaigsunan, kita mo'y gipabuot sa Ginoo unsa nga mga reward ang atong maabdan didto sa gingarian sa Dios. Nakasabot ha? So, wala ta gi-blind sa Ginoo ana. Gitudluan ta niya, napaman ta karon diri niya, gitudluan na ta niya mga igsoon, nga moabot ang panahon nga i-test ang atong mga gibuhat diri. So, if it is done in the wrong foundation, you will suffer loss. But if it is done with the right foundation, you will receive a reward. Nakaibaw na ta karon. Nakasabot ha? So, karon, para gipasayon sa Ginoo mga kaigsunan mo nang gibutang taniya sa church. If we are going to do what the church is telling us to do, kay naaman, mao man ni reason nganong naay pastor. So kung mutuman ka, musunod ka mga kaigsunan, then we can work, we can serve the Lord together as one body. Then maka-receive ta daghan reward. Kay mas dako mag-agi kung kita usa ka community doing the same thing for the glory of God. Mura ta mga kaigsunan og kana bitang net nga walay buslot. Nga nig-adto na to didto sa kalibutan, mangisda tagtawo mga igsoon, daghan tagkuha. Di kay daghan kay buslot ba mga anda na dito manglusot ra didto. Igbalik na to gipangkapoy ra ta. Asa man atong agi? Wahay agi. Nakasabot mo. So muna nga kinahanglan masabtan na ito mga igsoon, pagtuo. Ang atong foundation is faith. Amen? So karon kita simbahan man ta, atong i-celebrate mga kaigsunan.
The church beginnings rooted in Christ. Dapat naadiha atong utok ba? Naadiha nakagamot kang Kristo. The cornerstone of every spiritual structure. Kita, wa man ta nanginabuhi lang sa physical, kundi nanginabuhi ta, most importantly, sa spiritual. Dapat ligon ta spiritually. Nakasabot ta? So muligon lang ka kung kanunay nimong hinumduman na kaning simbahan nga nagnaata diri karon nagpundok rooted in the Lord Jesus Christ. So dapat naa diha ang atong foundation. All right? Number 2, fruit of fellowship. Fruit of fellowship. In Psalm 133, 1-3. English Bible, mga kaigsunan, verse number 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in what? Unity. Muragwa mo na-excited sa verse. Ha? Murag gingon. Charan! Behold! O dapat ma-excited ka. Behold, unsa ka nindot, unsa ka maayo. How good and how pleasant it is for us, brethren, to dwell together in unity diri sa church. Unsa ka nindot kung nagkahiusa ta. Unsa ka nindot nga sa dihang moingon na ang man of God, mga kaigsunan, mauna ang final. Ang gingon ni pastor, what may lalis-lalis pa diha? Then we can understand that we are going somewhere. We are aiming something. Dili kay nagkuan mo diha abi kay wa ka kasabot, kontrapartido na ka. Nya unsa may sa mga kaigsunan sa giyas Ginoo kung wa ka kasabot? Nga nahimo na magkang kontrapartido. Munay kuan para safe ta ba? Dili man pwede mga kaigsunan nga kung wa ka kasabot, maghimo kag imong kingdom para iatbang nimo sa imong pastor. Di man na pwede. Nga naman, asa man mo padung. Nga wala magkakasabot. Unya, paundayunan na nimo imong pagkawakasabot. Ngayon na ikaw, basta maghimo migamo. O para asa lagi na padung. Di ba? Ang Ginoo muhatag siya mga kaigsunan. Niyo siya kung magkahiusa ta, nga gitukod sa Ginoo. Kung magkahiusa ta, unsa kanindot? Unsa kanindot? Gi-explain sa Ginoo mga kaigsunan sa verse 2 ug 3. Ingon sa verse number 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirt of his garments. Haros kamunggay. Ang panalangin magikan sa Ginoo nganha sa pastor ngadto sa mga membro walay malabyan. Nakita na mo dagayday mga kaigsunan na may luksuhan. Di ba kung magbubo ko karong ointment sa kong ulo na may portion diha ka maluksuhan nga nilayat. Malatayan ginatanan. Uno magdaligo ka ba tubig diha, babasa gyud tanan mga igsuon, hanto dito sa pinakasidsid. Walay makuan ba, walay mataligan-an ba? Because we are united. So why are we focusing on something na pipila lang ang mabulahan? Ang design sa Ginoo mga igsoon, nagikan ang wisdom, gihatag niya sa pastor, ihatag sa mga tao nga why mahabilin. Kitang tanan mapanalanginan, we can go together. Just try to imagine mga igsoon, we as a church, we are tent makers. Anywhere we go, we can go together. Nakasabot ha? Wasa man ta karon. Bisa ka sa pata maabtan mga kaigsunan og Domingo, simbahan ta. Nakasabot ha? Abiyon ta nga magkwanta. Mag-network tagkalag ngadto sa Japan. Kuyog tatanan. O di ba? So pila ta ka buwan dito pastor? Depende sa Ginoo. O dita mo biya dito hanto dita makabilin og hapon dito o Pilipino nga naa dito nga maoy mahimo dito mo start og ministry.
Asa may mas dakog agi kanang usa ka tawo, duha ka tawo, tulo ka tawo mo adto dito para mag-start og work o ang tibok simbahan mga igsoon mo adto dito. Di ba? Gay inig ka Wednesday, church man ta. So unsa ra may imong giproblemahan nganong di ka kalakaw? Ang isod sa bulsa, pastor. Nya gasugwak man ang suod sa imong bulsa. Kay nituman man ka. Na magi-blessing anang obedience. Unya klaro magkayo nakita man nato mga kaigsunan gipaklaro na gyud sa Ginoo mura nakagiladlaran diha ba o pwede lagi. Tingnan natong resources kung magkahiusat ta mga kaigsunan perting kusuga perting kuana na to. Di ba? Sa network nga side o kani sa BIIT nga side. Kung magkahiusa ta diha, perting nindota mga igsoon. Bisag asa ta, ato ta asam ta Tagaytay tao. Sige ato ta Tagaytay, magsimba ta dito sa park. Kasi may naingong bawal na. Di ba? Mas bawal na mga kaigsunan nga wa ka simbahan tungod kay tuwa ka somewhere sa panahon sa panimbahon. Pero kung ang imong concern, wala ba na-meet na ang imong need? Diba, nag-unang-huna mo mga igsoon. Kung na-meet ang imong need, usaw pa man di mo mga igsoon, di ko pastor, oy kay kanang kinahanglan, say kinahanglan. Kuyog man imong pamilya tanan. Namin yun ka nga, anong ato man ta na, kuan man ta pastor, Pilipino man ta, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. What if himuon na itong literal mga igsoon, kitang tanan, capable ta manglakaw? Kay tent maker ta nga church. Ako personally, wala pa ko kita yung simbahan nga tent maker yun. Tanan hastang membro. Nahimo lang tent maker ang pastor kaya nanginabuhi in town kaya para mag-survive. Di na tent making. Kaya dapat ang tent maker, mga igsoon, labi na simbahan, united ta. Ang blessing gikan sa Ginoo padung diha hantod ninyo walay malabyan. Ingon ana mga igsoon. So that's how God will bless His people. So di man na ito malalis kay di man mo balik mga igsoon nagbubo diha, di man mo balik dito balik kay dili mo balik oy. Dapay illustration number 3 verse 3. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Inignaog sa dew mga igsoon. Kita mo nang hamog. Gikan sa bukid mo naog mga kaigsoon na may labyan. Basta magihan ka sa hamog. Wala, cover ka. Dili ka mo ang hamog ba, nakanagbarog diha, yung hamog mo, ba? Go around. Wa ko kita na, oy. Wa ka matabunan dyan ka, kanana ka sa tops bitaw, niya abot ang kanang fog. Awa na, oy, malabyan dyan ka sa fog, oy, nindot ka ayo. Di kalikayan. Ingon ana ang blessing sa Ginoo mga igsoon, kung united ta. Now, unsa na kanindot? Mao na mga bunga sa united na fellowship. Unya anong di man ta pwede mag-unite nga simbahan man ta. Dili lisod i-unite ang church. You know why? We are one body. Lisod i-unite kung many bodies. Nakasabot ta? But we are one body. Kasayon i-unite sa imong duha ka kamot. Doing the same thing. Kadali i-synchronize sa imong mata mga kaigsunan nga di sila magbuhag. Di ba? Kung tuyon yun nato nga mag-crossover sila, ato na yun ang tinuyuan. Unya dili nindot ang kinalabasan. Di ba? Di ka kahibaw, asa ka agi? Oh, ato na i-contest ba? Maglibat ka, nya lumba dagan. Ambot na lang. Mga igsoon.
So gituyog gyud na sa Ginoo nga ang atong lawas united. Nga kung dili na siya ma-united, dili na kakatarog trabaho. Picture out the body. We are one body. So kung mag-unite ang atong fellowship, mga kaisunan, perting ninduta. Walay lalis ang panalangin mo dagayday. Gikan sa Ginoo padulong sa pastor ngadto sa mga membro. Nakabantay mo? No? Siyempre si pastor, bisag asar tadadon. Natural, ako may inyong pastor. Makita ka na kung nindot ka sibsibanan, mga karnero, tana, kinain nindot sibsibanan dire. Ako man ang trabaho. Pagka nindot sa mga sibsibanan nga gihatag sa Ginoo nato, dili basta-basta mga kaigsunan. Unya, mo anhi ka simbahan, niya magdungoy-dungoy na kay tulog-tulog diha. Naunsa mo magdungoy-dungoy man mo. Nindot kaayo ni ang gihatag sa Ginoo niya, tulog-tulugan na nato. Mo ni paminaw gyud para magkahiusa ta. Kay usa lang ka tawo nga wa kasabot nganong naa ka diha. Ikaw mo'y mahimong mitsa sa disunity. Mahimo kang reason nga dili ma-united mga kaigsunan. Sayang ang Psalm 133. How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hallelujah. Mao na siya fruit of fellowship. Honor the relationships. Unsa may relationship nato? Brothers and sisters in Christ. Honor that. Usay, mas di pa na ito ma-honor mga igsoon nga brothers and sisters ta tungod sa usa ka apelido nga na-bound ta diha. Mabita na niyo sa Bible, there is a relationship that stick closer than a brother. Unsa man ang relationship? In Christ. Kita, we are related in Christ. Honor that relationship. So dapat na unity and shared growth that have flourished over the years. Matagtuig nga mulabay sa atong kinabuhi as a church, mga kaigsuonan, mag-share ta sa atong experiences, growth nato sa atong spirituhanong kinabuhi. Dili ta watak-watak. Nakakaton ko ninyo, nakakaton mo nako, nakakaton mo sa usag-usa para sa paglig-on sa atong kinabuhi isip Kristohanon. Wala ta nag-iya ba? Mo ni nakanindot ani. So atong i-honor atong relationship, mga igsuon. Makita kita sa atong igsuon sa pagtuo didto sa kauban nato sa church ngadto sa gawas, malipay ka, part of the body. Di ba? Di kayo really kaya dire kay makabangka niya ta. Ngalong muli kayo makabangka nga puros man inyo mentality, mamangka mo. Nakasabot mo mga igsoon? O di pagkita ninyo, iyahira mo gasto kay ang inyong unahuna, puro suma mo mamangkahay. Walay taga lighthouse nga magpabangka. Wani amen ay. Walay taga lighthouse nga magpabangka. Ang taga lighthouse mamangkahay. Dili sugaron. Kaya basig bangkero ka ba? Tiga na ba? Oh, lain sana, bangka, bangkero, mangisda. Kita ang mamangkahay. Kita ang manghatagay. Oh. Dili kanang mga UI. Oh, mo na nakalindot, we give, not get. Di ba? So nindot kaya to fellowship. Inikita na to. Walay mabugatan. Oh, nakabantay mo mga igsoon, nganong dili kay ta maka-fellowship. Kay ang pipila mga igsoon dili gyud mo duga. Mo to ang katong sige lagduga, mahubsan man to mo na di sa koron ay kay mahurot na hapit. No, duga jud ka bisag gamay, mag-practice ka. Kay taga lighthouse ka, you give. The lighthouse people do not get, we give. Oh, ingon na sa imong tapad, taga lighthouse ka? Oh, taga lighthouse ka? Oh, giver ka, di ka getter. Di ba?
Kay kaning gitter mga kaigsunan, parehara ka anang hubag liog, manguhaay nutrient. Kabantay mo pagantaw na nag-gitter. Musiga ng mata madugay. Ngano man, gisuyop ang nutrient nanin nagpundok sa liog. Mao na mga gitter sa church. Murag gitter. Wa gyoy kapuslanan. Dili makapa-beautify. Asa kita go, wow, beautiful kadakong liog. Di jud ka ka-appreciate oy. Pero tuwa dito gisuyop ang nutrient mga igsoon. No kabantay mo mga taong gigwitter, luoy king now. Di ba? Ang mata mo daot ba? Ngano man daan ning nalambok. Umo na kay git. Umo na mga membro yung una dapat kita mo share ta, we give. Kay kaning body mga kaigsunan, ni kaon mahimsog tanan oy. Di ba? Unya ga check and balance ang imong utok, nutrient ba na o poison na imong gikaon. Wa nag-atimanay matag usa. Nakabantay mo? Oh, ang kuko sa tiil, di ba na siya kamao manghingo ko, pero gitabangan ni kamot. Kaya nga naman, experience man niya nga kung taas og kuko, di gyud maayo. So, iyang gitabangan niya tiil, unity. Bagay igsoon. So, yung na mabungahon, og nindot nga pagkabunga, pag mag-fellowship ta diha sa Ginoo. So, through the years, makount na to ang mga panalangin. So, unsa ka nga blessing ang atong isgutan karong tuiga inig-abot sa 2026. Di ba nindot kayo? Unsa ka nga blessing atong isgutan tungod sa atong gibuhat karong 2025 next year. So, let's honor our relationship. Let me guide you, that is my job. Let's work together, that is our responsibility. Number 3, future with fire. Dapat with fire, mga kaigsunan. Kaya nagabot sa panalangin, ayaw yung expect nga walay kontra. Naagyo na discouragement mo abot sa imong kinabuhi. Naagyo na mo paluya ni mo mga kaigsunan, but don't mind them. Mind the verse. So again, dili ta mag-mining. Na pag-mining yun mo diri sa pulong sa Ginoo para makakuha ka daghang pagtuo. In Proverbs 29:18, English Bible, mga kaigsunan, where there is no vision, what will happen? Klaro kayong gingon sa Bible, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. He that keepeth the law, happy is he. Pero ang katong way vision, mawala ra ka. Mawala ka na mawa simbahan, wala na basa-basa. Wala na basa-basa. Piti luuya. Unsa may kapuslanan, mga kaigsunan, nganong ato gining basahon, nganong ato gining tun-an gyud ang pulong sa Ginoo, nganong ato gining tumanon. Again, sa imong pagtuon, sa imong pagkat-on, sa imong pagtuman, ang yawa na suko. Wa gyud siya nalipay sa imong kinabuhi. And a lot of things may tabo sa imong kinabuhi para lang luyahon ka. But the good news is you have the fire. Naa ang pulong sa Ginoo imong gibutang sa imong kinabuhi. Naa sa imong kasing-kasing gitaguan nimo mga kaigsunan. So what will happen? Sa panahon nga lisod na kayo, grabe ang persecution, grabe gi-compress ka mga kaigsunan sa problema. Atong paminahon si Jeremiah 29. Jeremiah chapter 20 verse number 9. Tanawa ko sa gisulti ni Jeremiah diri. Iyang personal nga experience with the word of God nga nagdilaab mga igsoon sa iyang kasing-kasing. English Bible, then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. Na-discourage o na-discourage kayo? Muabot ang panahon, mayong ka, di nagyang kumuhisgot, kabahin ni Kristo yun. Tipo mo man ay giingon sa mga kaaway ni Kristo. Ayog istorya. So niabot sa points kinabuhi ni Jeremiah nga di na siya mohisgot bahay Ginoo. Perti ka down. But tanawag ko siya nakaluwas niya sa iya situation. But
His Word. But His Word. Iya magong nadipinsaan daan iya kinabuhi. Di ba? Nalikon magod iyang pagtuon, nagdilaab sa iya kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Grabe maining niya mga igsoon. Di ba? The Word of God was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Di pwede ko mahunong. I must go on. Di ba? The fight must go on. Grabe nga discouragement, grabe nga kabugat sa kinabuhi, pero walay point to stop. I cannot stay. Nga naman, iyang gikuptan ang pulong sa Ginoo. Future na to, mga kaigsunan, do not go there without the fire in your heart. Dili ta ma-excited sa atong future kay to ay billions naghuwat dito. It may vanish. Majelos ang Ginoo, kapila na niya, kadalira niya, hampako na niya, imong coin mga kaigsunan, ubos ang baliw na. But the fire in our heart, the Word of God, mga igsoon, nga atong kuptan, mauni makapapadayon na to. Ang Ginoo na'y bahala ana atong resources. Kita, let's take care of what God wanted us to take care of, our spiritual life. Never gamble your spiritual life with material things. Ayaw jud i-exchange mga kaigsunan. Di ba? Do not swap your spiritual life with material things. Ang ato rang iswap kana ra mga kaigsunan ng BNB o kanang USDT. Masteron tana. But never swap your spiritual life with material things. Di ba? So, let the Word of God do His job. Just put it in your heart. Put it in your heart. Wala naman, discouraged naman si Jeremiah. So meaning to say, surrender na siya. Nindisider na ko siya, I will not speak anymore of His name. Pero unsay gibuhat sa Word of God? Naa siya'y kinabuhi. Naay kinabuhi ang pulong sa Ginoo gadilaab mga igsoon. Muna itong mga bumbero ba, ang mga bumbero mo ito ang yawa mga kaigsunan, mga demonyo. Gisiritan o ang kayo ba sa Kristohanon gisiritan. Kaya pagkauman, tagam. Ang lakaw na sila. Pagkauman, pa may nagbaga. Wa kabantay, may nagbaga. Ni dilaob og balik. Amo na nitabos mga sunog uban nga napunan pa sunog. Kumpiyansa mga bumbero ba? No, di ba? Mao gyud natong trabaho. Ibutang ang pulong sa Ginoo sa imo kasing-kasing. So, not just walls, but wonders raised, not just years, but God be praised. The fire still burns. The call still stands. We move with purpose in His hands. Magkayusa ta, manlakaw ta, dad-o na to mga kaigsuonan, ang misyon nga gibutang sa Ginoo sa atong kamot. Wa tay biay, walay buhi ay kamot. Let's walk together, fight together, pray for one another, mga kaigsuonan. Kay wala ra ta gibutang sa Ginoo diri sa kaning wall, mga kaigsuonan, gisuod ta niya diri sa iyang simbahan nga wala ta naghimaya sa Ginoo. Ang iyang tinguha, mahimaya siya sa atong kinabuhi. Wala ta niya gibutang diri for nothing. Diba? Naata diri mga kaigsuonan para makakita ta sa wonders nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gibutang ta niya diri, no? Pila na kakatuigan ang nilabay mga kaigsuonan, wa ta niya gibutang diri para lang kagibutang ta niya, kundi gibutang ta niya diri para maghimaya ta niya. Let's praise the Lord. Amen? Unya, ang pingin ng kayo diha sa imong kasing-kasing. Sugnuri na. Sige, pag-mining pa diha. No? Mo nandito ang trading mga igsoon, kay mahurot atong oras diha, ita ka mining, diris pulong sa Ginoo. Let other people do that.
But what you need to do is to build your faith diri sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Kay gabot sa panahon, makasabot ka nga tinuod gyud, you are built to last. You are built to last. This church was built to last. Dili ni siya basta-basta maguba ni Satanas, mga igsoon. So pasalamat tas Ginoo sa iyang gipa-experience nato. Kita naman tag mga kusukuso, mga kaigsunan, no, sa simbahan. Kita natag giunsa ta pagkulata sa panahon nga mga nanglabay. Pero nakita nato, mga igsoon, resilience is with us. Padayon gyapon ta, mga igsoon, because taatas kabubuton sa Ginoo. Amen. So atong i-make sure atong foundation, o sa atong foundation, faith. Faith nga tinuod, ha? Dili fake. Kung dili faith. Unsay atong gi-expect sa atong fellowship? Fruit. So dapat na ay fruit ang atong fellowship. So para magkabunga ang atong fellowship, mga kaigsunan, atong i-honor ni atong relationship. No? Ayog tanaway mo igsoon, na magyud siya apan. Pero ay na napangitaa, mga kaigsunan, unsa nay apan diha. Ang imo tan-aw niya naa si Kristo sa iyang kinabuhi, giipon ta diri sa relasyon nga in Christ. Oh, that's enough. Amen. So, what will happen sa future? How you would like to go to your future? How would you like to experience sa imong future? With fire. With the Word of God. Not with the billions in your pocket. Kaya pwede bugata ng mga kaigsunan, billion na guna, nasa imong pocket. Kaya kalakaw, uy. Di mo, pastor, baka kasabot. Crypto man, pastor. Cellphone ra. Garaon. Bisa pag trilyon na ang value, mga kaigsunan, sa imong gikuptan. Without the Word of God, that is nothing. Hinumdumi yun na. Ayaw biyai ang tinuod nga strength. Mao ang Ginoo. Alright? Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you for making us part of your body, the church. Salamat kay Lord that through the years, nagpakita ka sa imuhang presensya. Nagpakita ka sa imuhang paglig-on sa matag usa. Nagpakita ka sa mga guidance nimo, Lord. Imong gipakita namo imong paggiya sa tunga-tunga sa mga challenges, sa mga persecutions nga giagian sa simbahan, sa mga problema nga among na-experience, naa ka nga nagpalig-on sa matag usa. Lord, please help us to honor our relationship as brothers and sisters in Christ. Tuguti, Lord, nga ikaw ang mahimaya, ikaw among ipataliwala gyud sa among kinabuhi. Ug tuguti, Amahan, nga dili namo kalimtan ang among mission to obey and to fulfill the Great Commission. So please help us, dear God, nga ang among panahon among i-spend sa mga butang nga makapalig-on sa among kaugalingon to do the mission. Nga bisan asa midadon, Lord, we can be a church and we can work together and we can produce more fruits nga mga kalag nga makita namo, dear God. And salamat kaayo sa opportunity, and we know that one day we will leave this earth and we will be with you. So please help us, O God, that we could have rewards when we face you in your kingdom. Thank you, dear Lord, for the opportunity, and please bless your people in this invitation. Help them to come, to kneel down before you, O Lord, asking your help, your guidance, and I pray, dear God, that you will allow them to kneel down with a pure heart this afternoon, Lord. Thank you so much once again, and this is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Why don't you bring yourself now?